Hindi lahat ng martsa ay patungo sa kalayaan, ang iba sa impyerno. Sa mga daang nilamon ng kadiliman may mga kaluluwang hindi pa rin nakakauwi. At minsan ang mga anak ng mga bayani ay kailangang sumunod sa kanilang mga yapak para maunawaan ang tunay na sugat ng digmaan. Muli maraming salamat sa inyong suporta at tiwala sa ating mga kwento ng lagim. Ngayon panahon na para kilalanin ang ilan sa ating mga kababayan na patuloy na nakikiisa sa ating dilim. Shoutout para sa mga solid na taga-subaybay. Inocencio Pasokin mula sa Lambunao, Iloilo. Salamat sa walang sawang pakikinig, kabayan. Atay ka po mula sa Butuan City na saludo kami sa iyo, ingat palagi dyan. Mark Obilo mula sa Gensan City, tuloy lang sa suporta, bossing. Sir Charlie Balabag, saludo po sir, mabuhay kayo at maraming salamat. Diana Duro mula sa San Francisco, California, USA. Saludo sa iyong suporta mula sa ibang bansa. Yasher Salinas mula sa Bongao, Tawi-Tawi. Abot hanggang dulo ng Pinas ang inyong suporta, kabayan. Kung nag-comment ka na pero hindi pa nabanggit, baka po hindi mo nasunod ang format. Para siguradong maisama ka, i-comment lang ito. Meronoya pa shoutout, pangalan mo at kung taga saan ka. Simple lang, ganun kadali para mapasama sa susunod na dilim. Huwag kalimutang i-like, share and subscribe para sa patuloy na kilabot. Mabigat na paalala para sa ating mga overseas workers sa gitnang silangan, lalo na sa mga kababayan nating nasa Iran at Israel. Manatiling alerto at ligtas. Sa gitna ng tensyon at alitan, mahalaga ang inyong kaligtasan. Makinig sa mga paalala ng embahada, iwasan ang panganib at alagaan ang inyong sarili. Kasama kayo sa dasal ng buong Meronoya family. Keep safe, kabayan. Hindi kayo nag-iisa. Ngayon, handa ka na bang sumunod sa kwento ng dilim? Dahil ito ang Meronoya kung saan ang bawat kwento may matang nakasilip sa likod ng anino. Ako si Gabriel Reyes, 31 taong gulang. Documentary videographer na may matatalas na mata sa pagkuha ng mga hindi nakikitang detalye ng mundo. 3 taon na akong gumagawa ng mga dokumentaryo tungkol sa forgotten stories ng Pilipinas. Mga kwentong nakalimutan na ng karamihan pero patuloy na bumubuhay sa mga sulok ng kasaysayan. May 2 dekadang karanasan sa broadcast journalism at kilala sa industriya bilang ang lalaking hindi tumitigil hanggang hindi nakukuha ang buong katotohanan ng isang kwento. Pero walang nakapaghanda sa akin sa kwentong ito, ang kwento ng aking sariling ama, si Alfredo Reyes, veterano ng 2nd digmaang pandaigdig na kasalukuyang nakahiga sa kabaong sa harap ko, sa burol na ito sa Taguig. Habang umiiyak ang mga kamag-anak at lumang kasamahan niya sa militar, ako ay tahimik lang, nakaupo sa sulok. Hawak ang 2 bagay na mag-uugat ng pinakamahalagang paglalakbay ng aking buhay. Isang lumang cassette tape na may nakaukit na para kay Gabriel, ang katotohanan sa likod ng medalya, at isang matandang medalyang may ukit ng Mariveles San Fernando. Habang nakatuon ang mata ko sa mukha ng ama, hindi ko maiwasang maalala ang mga gabing madilim na naririnig ko siyang umiiyak sa kanyang kwarto. Hindi ordinaryong iyak, isang malalim na ungol na parang galing sa kaluluwa mismo, sabay ng mga salitang bulang-bulong na, "Tubig, init, hindi ko na kaya. Patawarin ninyo ako." 3 dekada akong namuhay sa bahay na iyon. Hindi ko kailanman nakita ang ama na magkukwento tungkol sa digmaan. Kapag tinatanong namin siya, lagi lang niyang sinasabi, "Mas mabuting nakalimutan na ang mga bagay na iyon, Hicho. Ang importante, narito na tayo, buhay pa tayo." Pero ngayon, nakahawak ko ang cassette tape na iniwan niya para sa akin.
Sa labas ng tape nakasulat sa kanyang kamay, "Para kay Gabriel, kung gusto mong maunawaan ang sugat ng digmaan, hanapin mo kami sa daang nilamon ng kadiliman. Bataan, sundin mo ang marcha." Kahit hindi ko pa napapakinggan ang laman ng tape, may kakaibang lamig na dumaraang sa balat ko kapag hawak ko ito. Parang may buhay, parang may nababakas na mga tinig na gustong lumabas. Pagkatapos ng burol, nang mag-isa na ako sa bahay, sa wakas ay naglakas loob akong mag-play ng tape. Ang unang segundo static lang. Tapos biglang lumabas ang tinig ng ama. "Gabriel, anak, kung naririnig mo ito, ibig sabihin wala na ako. Matagal ko nang tinatago sa iyo ang totoo tungkol sa digmaan. Hindi lang dahil masyadong masakit, kundi dahil may mga multo akong kasama na hindi pa nakakahinga ng maluwag." Static ulit, tapos patuloy. "Ang Death March. Hindi iyon simpleng martsa, Gabriel. May mga kaluluwang naiwanan doon, mga kasamahan kong hindi na nakauwi. At ako ang dahilan kung bakit sila namatay. Ako ang dapat na mamatay, hindi sila." Huminto ang tape pero hindi pa tapos. May mga ingay pa sa background, parang marcha ng maraming paa, parang mga tao na naghihingalo, parang sigaw na galing sa malayo. "Kung gusto mong maunawaan, kung gusto mong matulungan kaming makapahinga, pumunta ka sa Bataan. Sundan mo ang ruta mula Mariveles hanggang San Fernando. Pero huwag mo gagawin mag-isa dahil may mga bagay doon na hindi mo kayang harapin." Tumunog ulit ang tape pero ngayon parang ibang boses na. "Gabriel Reyes, anak ng traidor, samahan mo kami." Mabilis kong pinindot ang stop button. Nanginginig ang kamay ko. Ang boses na iyon hindi iyon ng ama ko. Mas bata, mas galit, parang galing sa ibang mundo. O mas tama siguro, galing sa ibang panahon. Kinabukasan, nag-research ako tungkol sa Bataan Death March. Nalaman kong ito ang pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Abril 1942. Pagkatapos na sumuko ang mga Amerikano at Pilipinong sundalo sa Bataan, pinilit silang maglakad ng mahigit 100 kilometro mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga at Capas, Tarlac. Hindi lang simpleng paglalakad, torture march ito. Walang pagkain, walang tubig, walang pahinga. Ang mga sundalong nahihirapan pinapatay ng mga Hapones. Ang mga nahuhulog iniiwanan na lang na mamatay sa daan. Mahigit 70,000 sundalo ang naglakad pero libo-libo ang hindi na umuuwi sa kanilang mga pamilya. Pero may kakaiba sa mga dokumentong nababasa ko. May mga testimonya ng mga survivors na nagsasabi ng mga kakaibang pangyayari sa marcha. Mga sundalong nakakausap nila na biglang nawawala, mga tinig na naririnig nila sa gabi, mga aninong sumusunod sa kanila na hindi tao. Isa sa mga testimonya na nakita ko, may mga gabi na parang nakikita namin ang mga kasamahan naming namatay na. Naglalakad kasama namin, nakikipag-usap, pero pagdating ng umaga, wala na sila. Hindi namin alam kung panaginip ba iyon o totoo, pero pare-pareho kaming nakakakita sa kanila. At may isa pang testimonya na nakakatakot. May isang sundalo na walang muka. Nakikita namin siya tuwing madilim na, nakatayo lang sa malayo, natingin sa amin. Hindi siya umaalis, hindi siya lumalapit. Pero alam namin na siya ang nagbabantay sa mga patay. Nang basahin ko ang mga iyon, naalala ko ang sinabi ng ama sa tape. May mga kaluluwang naiwanan doon. Hindi ako naniniwala sa multo dati. Journalist ako, documentary filmmaker. Kailangan ko ng concrete evidence para sa lahat. Pero ang cassette tape na iyon, ang medalya, ang mga testimonya.
Lahat ay nagtuturo sa isang direksyon. Kailangan kong pumunta sa Bataan. 3 linggo matapos ang burol, nasa Mariveles na ako, Bataan. Dala ko ang lumang mapa ng ama, ang cassette, ang medalya at ang kamera ko. Walang kasama. Sinabi ko sa sarili ko na gagawa ako ng documentary tungkol sa Death March. Pero alam ko sa loob-loob ko na mas malalim ang dahilan ng pagpunta ko dito. Ang plano ko, susundan ko ang exact na ruta ng Death March. Mag-i-stay sa mga lugar na tinigil nila dati at kukunin ko ang mga testimonya ng mga locals na baka may alam pa tungkol sa mga nangyari. Ang Mariveles ngayon ay malayo sa Mariveles ng 1,942. May mga modernong gusali na, may mga kalsada na sement na, may mga tourists na bumibisita sa mga historical markers. Pero may mga parte pa rin na parang hindi nagbago, mga lumang puno, mga bundok na nakatingin pa rin sa dagat, mga daang lupa na mukhang mga dekada nang hindi nadaanan ng modernong sasakyan. Nagsimula ako sa historical marker na nandoon sa Mariveles town proper. Nakasulat doon ang basic facts tungkol sa Death March. Pero walang detalye tungkol sa mga taong namatay, mga pangalan nila, mga kwento nila. Para lang kaming mga numero sa kasaysayan. Kinausap ko ang matandang tindera ng barbecue malapit sa marker. "Nanay, matagal na ba kayong nakatira dito?" "Oo, hiho. Ipinanganak ako dito. Ang lolo ko naging witness pa sa Death March." "May mga kwento ba siyang nagsabi sa inyo tungkol doon?" Nag-isip siya saglit, tapos lumapit sa akin at bumulong. "Hiho, hindi magandang pag-usapan ang mga bagay na iyon dito, lalo na kung gabi na. May mga taong nagsasabi na hindi pa tapos ang marcha na iyon." "Ano ibig ninyong sabihin?" "May mga gabi na nakikita pa rin namin sila. Mga sundalong naglalakad sa madilim, parang hinahanap nila ang daan pa uwi. Pero hindi nila makita kasi namatay na sila sa daang iyon." Nagtanong ako pa ng iba, pero halos pareho ang sagot nila. May mga locals na nakakakita pa rin ng mga sundalo sa gabi, lalo na kapag anniversary ng Death March. May mga tumutugtog na marcha sa malayo, may mga sigaw na naririnig, may mga anino na naglalakad sa mga lumang kalsada. Pero ang pinakanakakatakot na sinabi ng matandang lalaki na nagbabantay sa isang lumang simbahan, "Hiho, kung talagang susundan mo ang marcha, huwag kang maglalakad mag-isa kapag madilim na. Kasi minsan, hindi ka na makakahiwalay sa kanila. Sasama ka na sa marcha nila at hindi ka na makakauwi." Nang gabi, nag-decide akong mag-camp sa malapit sa dating Japanese headquarters sa Mariveles. May lumang gusali pa rin doon na sabi ng mga locals doon dati ang command post ng mga Hapones. Ngayon, abandonado na, pero may mga historical preservation group na nagbabantay. Nagtayo ako ng tent sa labas ng gusali, mga 50 metro lang ang layo. May dalang portable camera na may night vision para makuha ko ang mga possible na unusual activities. Mga 11 ng gabi, nagsimula ang kakaiba. Una, naglamig biglang ang paligid. Hindi normal na lamig, parang may humihip na hangin na sobrang lamig, pero walang hangin na nararamdaman. Parang galing ang lamig sa lupa mismo. Pangalawa, narinig ko ang tumutugtog sa malayo. Hindi ordinaryong tugtog parang marcha ng militar, pero distorted, parang galing sa malayo, parang recorded na pero played in reverse. Pangatlo, nakita ko sa night vision camera ang mga anino na naglalakad sa gitna ng field. Hindi tao, mas manipis, mas mahaba, naglalakad ng hindi gumagalaw ang mga braso. Pero ang pinakakakatakot, mga 2:00 ng umaga. Nagising ako dahil parang may humihila sa paa ko. Pagdilat ko, may nakita akong metal na nakakabit sa paa ko.
Hindi lang basta metal, isang lumang posas na kalawangin, may nakaukit na Japanese character sa gilid. Pilit kong tinanggal pero parang kapit na kapit sa balat ko. Hindi masakit pero ramdam ko ang timbang niya. Ramdam ko ang lamig ng metal sa laman ko. Nagtungo ako sa camera na nasa labas ng tent. Nung chinek ko ang footage, nakita ko ang sarili ko na natutulog pero may iba pang mga anyo sa background. Mga sundalong nakasuot ng uniform ng USAFE at Philippine Army. Nakatayo lang sa paligid ng tent ko, nakatingin sa akin. Hindi sila gumagalaw, hindi sila nagsasalita. Nakatingin lang, parang naghihintay. At sa dulo ng footage, may isang anyo na lumapit sa camera. Sundalo na nakasuot ng sombrero pero walang muka, itim lang na espasyo kung saan dapat ang muka niya. Tinignan niya ang camera ng direkta tapos biglang naging static ang video. Nang sumunod na umaga, wala na ang posas sa paa ko. Pero may marka pa rin, parang bruise na bilog sa exact na lugar kung saan nakakabit iyon. At sa sand malapit sa tent ko, may mga bakas ng paa. Hindi lang isa, mahigit 20 magkakapareho ng military boots nakapaligid sa buong tent ko. Pero ang pinakakakatakot, ang mga bakas na iyon hindi papunta sa tent ko. Papalayo, parang mga taong umalis sa tent ko ng madaling araw, naglakad papunta sa direksyon ng lumang kalsada patungo sa Limay. Ang mismo daang ginawa ng Death March. Kinabukasan sinundan ko ang mga bakas ng paa. Nagdala ako ng mas maraming equipment, mas malakas na camera, night vision goggles, GPS tracker at emergency communication device. Pero kahit na may mga gadget ako, parang may nakakaramdam akong presence na sumusunod sa akin. Ang ruta mula Mariveles patungo sa Limay ay mga 25 kilometro. Sa normal na lakad, mga 5 hanggang 6 na oras iyon. Pero nung panahon ng Death March, ginawa nila iyon ng walang tubig, walang pagkain, may mga sugat sa katawan, may sakit na. At pinapalo pa ng mga Hapones kapag humihinto. Habang naglalakad ako sa National Highway, na-imagine ko kung gaano kahirap para sa mga sundalo noon. Ang init ng araw, ang putik sa daan, ang takot na baka mapatay ka kapag napagod ka na. Pero around 3:00 ng hapon, nang medyo malapit na ako sa Limay, may nangyari na nakakabalak. Biglang nagdilim ang kalangitan. Hindi normal na dilim ng tagulan, mas kakaiba. Parang may kumalat na fog sa buong lugar pero hindi malamig ang hangin. Warm fog na may kakaibang amoy na parang putok na karne. Nakita ko sa GPS ko na nandoon pa ako sa highway pero ang nakikita kong daan ay hindi na ang cement road na nilalakad ko kanina. Naging lupa na. May mga malalim na putik, may mga kalesa at jeep na sirang-sira na. May mga helmet na nakakalat sa gilid ng daan. At nakita ko sila. Mga sundalo na naglalakad sa harap ko, mga 100 metro ang layo. Payat, duguan, nakasuot ng mga uniform na sira na, may mga sugat sa katawan. Naglalakad ng mabagal parang mga zombie, pero hindi zombie, mas malinaw pa sa mga tao, mas real pa. Isa sa kanila lumingon sa akin, bata pa, mga 20 taong gulang siguro, may malalaking mata na puno ng takot. Nakita niya ako, tapos biglang tumigil siya sa paglalakad. "Sir, tubig po. Wala na akong tubig," sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kunin ko ba ang tubig ko para ibigay sa kanya? Pero multo ba siya? Halusinatiyo ba ito? Naglabas ako ng bottled water mula sa bag ko. Lumapit ako sa kanya. Ramdam ko ang amoy ng dugo at pawis sa kanya. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Totoong tao siya. Iniabot niya ang kamay para kunin ang tubig. Pero nang naabot niya na,
Biglang naglaho ang kamay niya. Nahulog ang bote sa lupa pero wala na siyang kamay na humahawak. Nakita ko ang mata niya puno ng takot, puno ng pag-aalinlangan, puno ng guilt. "Sir, bakit hindi niyo ako tinulungan noon?" Tanong niya sa akin. "Hindi ko alam kung sino ka." Sagot ko. "Hindi ako nandoon noon. Pero nandito kayo ngayon. Nandito kayo sa marcha namin." Lumingon ako sa paligid. Nakita ko na hindi lang siya ang nandoon. May mahigit 500 sundalo na nakatayo sa paligid namin, lahat nakatingin sa akin. May mga Amerikano, may mga Pilipino, may mga bata pa, may mga matanda na. Lahat sila ay may tanong sa mata, "Bakit niyo kami nakalimutan?" At sa gitna nila nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Ang ama ko. Hindi ang ama kong matanda na namatay sa ospital, ang ama kong bata pa, mga 25 taong gulang, nakasuot ng Philippine Army uniform, hawak ang rifle na walang bala na. Lumapit siya sa akin pero hindi siya nakatingin sa mata ko. Nakatingin siya sa lupa, parang may malaking hiya. "Gabriel," sabi niya, "hindi mo dapat nandito." "Dad, ano ang nangyayari? Bakit kayo nandito pa rin?" "Kasi hindi pa kami tapos, anak. Hindi pa namin natatapos ang martsa." "Anong ibig mong sabihin?" Tumingala siya sa akin at nakita ko ang mga mata niya. Puno ng luha, puno ng sakit na hindi ko nakita noon sa buhay niya. "Ako ang dahilan kung bakit namatay ang mga kasamahan ko, Gabriel. Ako ang dapat na mamatay, hindi sila." "Dad, hindi totoo yan. Nakipaglaban ka para sa bayan." "Hindi mo naiintindihan, anak." Biglang lumabas mula sa hanay ng mga sundalo ang isang lalaking mas matanda. Sergeant, base sa rank sa uniform niya. Lumapit sa amin, nakatingin kay Dad ng may galit. "Alfredo Reyes," sabi ng sergeant, "ikaw pa rin pala ang dahilan kung bakit hindi kami makakauwi." "Sarge, sorry po," sabi ng ama ko. "Sorry? Sorry lang? Dahil sa ginawa mo namatay ang buong squad namin. Dahil sa ginawa mo iniwan mo kami sa putik na yan." Napatingin ako sa sergeant tapos sa ama ko. "Dad, ano ang ginawa mo?" Hindi sumagot ang ama ko, pero ang sergeant ay nagsalita. "Sinurrender niya kami sa mga Hapones, Gabriel. Binigay niya ang location ng aming hideout kapalit ng pagkaing pang isang araw. Dahil sa kanya, nahuli kaming lahat. Dahil sa kanya, wala kaming lakas na makarating sa Tarlac." Tumingin ako sa ama ko. "Dad, totoo ba yan?" Umiling siya. "Hindi ganun ang nangyari, Gabriel. Kailangan namin ng pagkain. Mamamatay na kami sa gutom pero hindi ko alam na magbe-betrayal ka sa amin." Sigaw ng sergeant. "Na dahil sa'yo magiging death march na ang buhay namin." Biglang lumapit sa amin ang lahat ng mga sundalo. Hindi threatening pero puno ng sakit. Nakikita ko sa mata nila ang pagkakamatay nila, gutom, uhaw, pagkakapatay ng mga Hapones. Pagkakaiiwan sa putik hanggang mabulok ang mga katawan nila. "Gabriel," sabi ng isang sundalo, "kaya ka namin dinala dito para malaman mo ang totoo. Ang tatay mo, may utang pa siyang buhay sa amin." "Pero patay na siya," sabi ko. "Ang katawan niya, oo, pero ang kaluluwa niya kasama pa rin namin sa marcha. Habang hindi niya binabayaran ang utang niya, hindi kami makakahinga ng maluwag." Nag-isip ako, ano ang kailangan ninyong gawin? Tumingala ang sergeant sa akin. "Kailangan niyang tapusin ang marcha, Gabriel. Kasama namin, kailangan niyang maranasan ang lahat ng naranasan namin. Ang gutom, ang uhaw, ang takot, ang sakit." "Pero patay na siya. Paano niya gagawin yan?" Napatingin ang lahat sa akin. May ngiti sa mga labi nila pero hindi masayang ngiti, nakakatakot na ngiti. "Ikaw ang magdadala ng kaluluwa niya, Gabriel. Ikaw ang magtatapos ng marcha para sa kanya."
Biglang lumabas mula sa likuran ng mga sundalo ang isang anyo na kilala ko na ang sundalong walang muka, nakasuot ng sombrero, nakahawak ng isang mahabang karit. "Ang mga kaluluwang ito ay akin," sabi niya sa tinig na parang galing sa impyerno mismo. "Walang makakatakas sa martsa hanggang hindi nila nababayaran ang kanilang mga kasalanan." Tumakbo ako. Pero kahit saan ako tumitig, pareho lang ang daan. Bumabalik ako sa lugar na yon, sa gitna ng mga sundalo, sa harap ng ama ko na nakayuko, sa tabi ng sergeant na galit pa rin, sa paligid ng sundalong walang mukha na nakahawak ng karit. "Hindi ka makakatakas dito, Gabriel," sabi ng sundalong walang mukha. "Hanggang hindi mo ginagawa ang martsa para sa tatay mo, hindi kayo makakalabas dito." Naalala ko ang medalya sa bulsa ko. Nilabas ko yon. Pagkahawak ko, biglang lumiwanag ang buong paligid. Nagtakipan ang mga mata ng mga sundalo sa liwanag. Biglang nagsimulang maglaho ang mga anyo nila, isa-isa, hanggang sa naiwan lang ako sa gitna ng empty highway. Pero bago tuluyang mawala ang ama ko, lumapit pa siya sa akin. "Gabriel," sabi niya, "tapos na ang pagkakataon ko na makabawi. Ikaw na ang magdedesisyon kung gusto mo kaming matulungang makapahinga. Tapusin mo ang martsa hanggang Kapas. Kung ayaw mo, hayaan mo kaming manatili sa madilim para sa walang hanggan." At naglaho rin siya. Naiwan akong mag-isa sa highway, hawak pa rin ang medalya. Naririnig ko pa rin sa malayo ang tumutugtog na martsa ng mga sundalo. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nagstay ako sa isang cheap motel sa Limay, nakaupo sa kama, iniisip ang nangyari. May bahagi sa akin na nagsasabing panaginip lang ang lahat. May bahagi naman na nagsasabing totoo lahat ng nakita ko. Pero ang medalya sa kamay ko, mas mabigat na siya ngayon kaysa dati. At kapag hinahawak ko siya, parang naririnig ko ang mga tinig ng mga sundalong nakausap ko. Kinabukasan, nag-decide akong magpatuloy sa journey. Hindi para sa documentary na, para sa ama ko, para sa mga sundalong nakita ko. Ang susunod na parte ng Death March ay mula Limay patungo sa Orani. Mas mahaba itong part, mga 30 kilometro. Dito raw namatay ang pinakamaraming sundalo dahil dito pinakamainit, pinakawalang tubig, at dito pinakakruel ang treatment ng mga Hapones. Nagsimula akong maglakad ng madaling araw. Dala ko pa rin ang lahat ng equipment ko, pero ngayon may purpose na ako. Hindi lang ako nag-o-observe participant na ako sa marcha. Mga 10:00 ng umaga, nang nasa gitna na ako ng walang taong parte ng highway. Biglang nag-stop lahat ng tumutugtog sa paligid. Walang tumutugtog na motor, walang hangin, walang mga ibon. Total silence. At biglang naririnig ko ang mga paa na naglalakad sa likod ko. Lumingon ako. Nakita ko ang buong batalyon ng mga sundalong patay, naglalakad ng formation, naka-full military uniform, hawak ang mga rifle nilang walang bala. Sa unahan nila, ang sersyenteng na nakausap ko kahapon. "Gabriel," sabi niya, "sumama ka na sa amin, tapos na ang panahon ng pagmamasid, ngayon martsa na." Lumakad ako kasama nila at doon ko na-realize na hindi ordinaryong paglalakad ito. Habang sumasabay ako sa kanila, parang naging parte na ako ng kanilang karanasan. Ramdam ko ang init ng araw na mas grabe kaysa normal. Ramdam ko ang uhaw na hindi ko naranasan dati. Ramdam ko ang sakit sa mga paa, sa likod, sa buong katawan. Ramdam ko ang takot na baka mapatay ka kapag huminto ka, kapag sumuko ka. At nakita ko ang mga Japanese soldiers sa gilid ng daan. Nakabantay, hawak ang mga rifles, nakatingin sa amin ng may galit sa mata. "Hayaku! Hayaku!" sigaw nila. Mabilis,
Mabilis. Pero hindi kami makakabilis. Wala kaming lakas, wala kaming tubig, wala kaming pagkain. Nakita ko ang isang sundalong nahirapan na maglakad. Bumagsak siya sa lupa. Lumapit ang isang Hapones, tinapat ang rifle sa ulo niya. Hindi! Sigaw ko, pero walang nakarinig sa akin. Tumunog ang baril, namatay ang sundalo. Iniwan namin siya sa daan. Bakit hindi natin siya tinutulungan? Tanong ko sa sersanteng. Kasi papatayin din nila tayo kung tutulong tayo. Sagot niya. Ganyan ang buhay sa marcha, Gabriel. Survival ng pinakamalakas, ang pinakamahina na iiwan. Pero nakita ko sa mata niya na hindi siya okay sa nangyari. May guilt din siya, tulad ng ama ko. Patuloy kaming naglakad at habang naglalakad nakikita ko ang masundalo na nahihirapan na. May mga umiiyak, may mga sumusuka dahil sa uhaw, may mga nadudulas sa putik at hindi na makakababangon. At sa bawat sundalo na nahuhulog, nakikita ko ang sarili ko. Nakikita ko kung gaano kahina ang tao kapag walang pagkain, walang tubig, walang pag-asa. Mga 3:00 ng hapon nang nasa pinakamainit na parte ng araw, biglang tumigil ang sergeant sa harap ko. Gabriel, sabi niya, nakita mo na ba kung bakit galit kami sa tatay mo? Hindi pa, sagot ko. Itinuro niya ang isang lugar sa gilid ng daan. May lumang puno doon, malaki, may mga ugat na nakakalat sa paligid. Doon, sabi niya, doon nangyari ang betrayal. Lumapit kami sa puno at nakita ko sa bark ng puno ang mga nakaukit na pangalan. Hundreds of names, mga sundalo na namatay doon. Dito kami nahuli ng mga Hapones, sabi ng sersyento. May hideout kami sa likod ng puno na ito. May pagkain pa kaming konti, may tubig pa. Pwede pa kaming huminga ng ilang araw. Pero pinuntahan ng tatay mo ang mga Hapon. Sinabi niya sa kanila naan kami, kapalit ng isang bote ng tubig at isang pirasong tinapay. Dahil sa ginawa niya, nahuli kaming lahat. Dinala kami sa marcha ng walang lakas, ng walang preparasyon. Ang mga kasamahan namin na pwede pa sanang mabuhay, namatay dahil sa betrayal niya. Nakita ko ang mukha ng sersyento, puno ng galit pero may konting lungkot din. Pero bakit nandito pa rin kayo? Tanong ko, bakit hindi kayo nakakapahinga? Kasi ang tatay mo, buhay pa noon. Nakatakas siya sa marcha. Nakarating siya sa Amerika kasama ng mga Amerikano. Nakabuo siya ng pamilya. Naging masaya siya. Pero kami, tumingala ang sergeant na kalangitan. Kami namatay ng walang makakakita. Namatay ng walang makakaalam. Namatay ng hindi man lang namin naaabot ang hangganan ng Tarlac. Kaya nandito pa rin kami, Gabriel. Naghihintay na bayaran niya ang utang niya sa amin, na maranasan niya ang lahat ng naranasan namin, na mamatay siya sa daang ito katulad ng nangyari sa amin. Naalala ko ang mga gabi na narinig ko ang ama na umiiyak sa kwarto niya. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit. Pero namatay na siya, sabi ko. Namatay na siya sa ospital, malayo sa dito. Pero ang kaluluwa niya, hindi pa tumutupad sa pangako niya, sabi ng sergeant. Kaya ikaw ang magbabayad para sa kanya, Gabriel. Ikaw ang magmamarcha para sa kanya hanggang sa kapas. Ikaw ang magiging sacrifice para sa amin. Biglang lumabas mula sa mga puno ang sundalong walang mukha. Mas malaki na siya ngayon, mas nakakatakot. Hawak niya pa rin ang karit, pero ngayong may kasamang iba pang mga demon na nakaitim. Tama na ang usapan, sabi niya. Simula ngayon walang makakaalis sa marcha. Lahat kayo ay magiging parte ng aming koleksyon. Nagkagulo ang mga sundalo. May mga sumigaw, may mga tumakbo, pero walang nakatakas. Ang mga demon ay hinuli ang lahat. Isa-isa, pinusasan gamit ang mga chain na may mga karit sa dulo. Ako rin ay nahuli.
Nakaramdam ako ng malamig na metal sa mga braso ko, sa mga paa ko. Hindi ako makakagalaw. "Gabriel!" sabi ng sundalong walang muka. "Ikaw ang magdadala ng lahat ng kasalanan ng tatay mo. Ikaw ang magdurusa para sa lahat ng namatay dahil sa kanya." "Hindi!" sigaw ko. "Hindi ako ang gumawa ng masama. Hindi ako ang nandoon noon." "Pero anak ka niya," sabi ng sersanteng. "At ang mga kasalanan ng ama ay nagiging kasalanan din ng anak." Nakita ko ang mga mata ng mga sundalo. Lahat sila ay nag-aantay na makita ako na magdurusa, na maranasan ang lahat ng naranasan nila. Pero biglang naalala ko ang medalya sa bulsa ko. Hinahanap ko siya gamit ang mga daliri ko kahit nakakadena ang mga kamay ko. Nang nahawak ko na siya, biglang lumiwanag ulit ang buong paligid, pero ngayong mas malakas ang liwanag, mas matagal. At sa gitna ng liwanag, nakita ko ang ama ko. Hindi ang ama kong bata sa martsa, kundi ang ama kong matanda na namatay sa ospital. "Gabriel," sabi niya, "tama na. Dad, kailangan mo daw bayaran ang utang mo sa kanila." "Hindi anak, walang utang na hindi na nabayaran. Ang totoo, hindi sila ang mga kaluluwang naghahanap ng katarungan." "Ano ang ibig mong sabihin?" Tinuro niya ang sundalong walang mukha. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi sila makakauwi. Iyon ang entidad na kumukuha sa mga kaluluwa ng mga namatay sa digmaan. Ginagamit niya ang guilt ko para makuha ka niya. "Pero totoo namang nag-betray ka sa kanila?" Umiling ang ama ko. "Hindi, Gabriel. Ang totoo, ako ang nag-sacrifice ng sarili ko para sa kanila. Binigay ko ang sarili ko sa mga Hapones para makatakas ang mga kasamahan ko, pero hindi sila nakakaalam noon. Akala nila sinurrender ko sila." Nakita ko ang sergeant na nagkagulat sa sinabi ng ama ko. "Alfredo," sabi niya, "totoo ba yon?" "Totoo, Sarge. Nakita ko na walang makakatago sa amin. Nakita ko na hahanapin tayo ng mga Hapones. Kaya ginawa ko ang desisyon na mag-surrender na lang ako para kayo ay may chance na makatakas sa ibang direksyon." "Pero bakit hindi mo sinabi sa amin?" "Kasi alam kong hindi ninyo ako papayagan. Alam kong magsasacrifice din kayo para sa akin, kaya ginawa ko na lang nang hindi ninyo alam." Tumingin ang sersanteng sa mga kasamahan niya. Lahat sila ay nakakaramdaman na ng pagkakalinaw. "Kaya pala," sabi ng isang sundalo, "kaya pala noong gabing iyon nakita ko siyang naglalakad patungo sa Japanese camp. Akala ko tumatakbo siya. Pero pumupunta pala siya para isurrender ang sarili niya." "Pero bakit kayo namatay pa rin?" tanong ko. "Kasi nahuli pa rin kami," sabi ng sergeant. "Hindi dahil sa ginawa ng tatay mo, kundi dahil sa spy na kasama namin na hindi namin alam. May traitor sa aming hanay pero hindi ang tatay mo." Nakita ko sa mga mata ng mga sundalo ang pagkakalinaw. Ang galit na nasa mga mata nila nagiging pasasalamat na. "Alfredo," sabi ng sergeant, "patawarin mo kami. Hindi namin alam ang totoo." "Walang dapat patawarin, Sarge," sabi ng ama ko. "Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang sundalo, nag-sacrifice para sa mga kasamahan." Pero ang sundalong walang mukha ay hindi pa rin sumusuko. Mas lalo siyang naging galit. "Hindi," sigaw niya, "hindi kayo makakatakas sa akin. Lahat ng namatay sa digmaang ito ay akin. Lahat ng may guilt ay akin." Lumapit siya sa akin, tinapat ang karit sa leeg ko. "At ikaw, Gabriel, magiging bagong miyembro ng aming koleksyon. Magdurusa ka para sa lahat ng sundalo na namatay sa digmaang walang saysay na ito." Pero biglang lumapit ang mga sundalo sa akin. Hindi para saktan ako, kundi para protektahan ako. "Hindi," sabi ng sergeant. "Si Gabriel ay walang kasalanan. Siya ay anak lang ng isang bayani.
Hindi niya deserve ang parusa na ito. At kami, sabi ng isa pang sundalo, handa na kaming umalis sa mundang ito. Handa na kaming makapahinga. Nakita ko sa mga mata nila ang kapayapaan. Ang galit at sakit na nakita ko dati nagiging liwanag na. Salamat Alfredo, sabi ng sergeant sa ama ko. Salamat sa sacrifice mo. Ngayon makakahinga na kami ng maluwag. Isa-isa nagsimulang lumiwanag ang mga sundalo, hindi nagiging anino kundi nagiging liwanag na tumaas sa kalangitan. Paalam Gabriel, sabi ng sergeant. Alagaan mo ang alaala ng tatay mo. Siya ay tunay na bayani. At nang mawala na lahat ng mga sundalo, naiwan lang kami ng ama ko at ng sundalong walang muka sa gitna ng puno. Pero ngayon, ang sundalong walang muka ay mas malaki pa, mas galit pa. Nakita niya na nawala na ang mga kaluluwa na kinukuha niya. Mga walang utang na loob, sigaw niya. Mga ungrateful na kaluluwa, tumulong ako sa inyo na makapagbanti tapos iiwan ninyo ako. Tumingin siya sa akin at sa ama ko. Pero hindi pa tapos ang laban, may iba pa akong pwedeng kunin. Ang sundalong walang mukha ay nagsimulang lumaki palalo. Nakita ko na hindi siya ordinary na multo. Ito ay isang malaking demon na kumukuha ng mga kaluluwa ng mga namatay sa digmaan, ginagamit ang guilt at ang sakit para makontrol sila. Ikaw, Gabriel, sabi niya, magiging bagong leader ng aming martsa. Ikaw ang maghahanap ng mga bagong kaluluwa para sa amin. Hindi ako sasama sa iyo, sabi ko. Wala kang choice. Biglang lumabas mula sa lupa ang mga chain na may mga karit. Pero bago pa nila ako mahawakan, biglang lumiwanag ang medalya sa kamay ko. Hindi ordinaryong liwanag, isang malaking pagsabog ng puting ilaw na kumalat sa buong lugar. At sa gitna ng liwanag, nakita ko ang libu-libong sundalo. Hindi lang ang mga Pilipino kundi mga Amerikano rin, mga Koreano, mga Vietnamese, lahat ng mga namatay sa mga digmaan sa buong mundo. Tama na! Sigaw nila ng sabay-sabay. Tama na ang pag-aabuso mo sa mga kaluluwa namin. Nakita ko sa mga mata nila ang galit, hindi sa mga tao kundi sa demon na ito na gumagamit sa kanilang mga kamatayan para sa sarili niyang kapangyarihan. Kayo ay mga kaluluwang naging malaya na. Sabi ng isang sundalo na mukhang Korean War veteran, kayo ay hindi na dapat makipaglaban. Kayo ay dapat na makapahinga. Pero ginagamit ka ng demon na ito, sabi ng isang sundalo na mukhang Vietnam veteran. Ginagamit niya ang guilt ninyo para makontrol kayo. Nakita ko ang mga mata ng mga sundalo na dati kong nakausap. Ngayon mas malinaw na ang isip nila. Nakita nila ang manipulasyon na ginagawa ng demon. Kami ay mga sundalo na namatay para sa bayan, sabi ng sergeant. Hindi kami mga slave ng demon na ito. Kami ay mga bayani na dapat na makapahinga, sabi ng isa pang sundalo. Hindi mga instrumento ng pagdurusa. Lahat ng mga sundalo ay nagtungo sa demon, hindi para sumama sa kanya kundi para labanan siya. Hindi, sigaw ng demon, kayo ay akin, kayo ay mga patay na walang kapangyarihan. Mali ka, sabi ng sergeant. Kami ay mga patay na may mga kaluluwa, at ang mga kaluluwa ay hindi mo kayang makontrol. Nagsimulang lumiwanag ang lahat ng mga sundalo. Ang liwanag nila ay nagiging isang malaking bola ng puting ilaw na tumaas sa kalangitan. At sa gitna ng liwanag na iyon, nakita ko ang mga mukha ng mga sundalo. Hindi na sila galit, hindi na sila malungkot, masaya na sila, payapa na sila. Salamat Gabriel, sabi ng sergeant. Salamat sa pagtulong sa amin na makahanap ng kapayapaan. Salamat sa pagpapaalala sa amin kung sino talaga kami, sabi ng isa pang sundalo.
At sa huling beses nakita ko ang ama ko. Ngayon nakangiti na siya. "Proud ako sa iyo, anak," sabi niya. "Hindi ka lang naging anak ng isang sundalo, naging bayani ka rin." "Dad, mahal kita," sabi ko. "Mahal din kita, Gabriel, at handa na akong makapahinga." Lumiwanag rin ang ama ko kasama ng lahat ng mga sundalo. Ang liwanag nila ay tumaas sa kalangitan, nagiging mga bituin sa madilim na gabi. Naiwan kaming dalawa ng team sa gitna ng kagubatan. "Hindi pa tapos ang laban na ito," sabi ng demon. "May iba pa akong pwedeng kunin. May iba pang mga digmaan na mangyayari. May iba pang mga kaluluwa na madadala ko." "Tama na," sabi ko. "Tama na ang pagkuha mo sa mga kaluluwa ng mga namatay sa digmaan. Bakit ako titigil? Ikaw ay isang mortal lang. Wala kang kapangyarihan laban sa akin." Tumingin ako sa medalya sa kamay ko. Ngayon mas naintindihan ko na ang tunay na meaning niya. Hindi lang ito simbolo ng kalungkutan at ng guilt. Ito ay simbolo ng sacrifice, ng pagkakaisa, ng pagmamahal sa bayan. "Tama," sabi ko. "Wala akong kapangyarihan pero may kapangyarihan ang mga kaluluwa ng mga namatay para sa kalayaan." Itinataas ko ang medalya sa kalangitan. Biglang lumiwanag ito ng sobrang lakas, mas malakas pa sa lahat ng nakita ko. At sa liwanag na iyon, nakita ko ang mga anyo ng lahat ng mga Pilipinong namatay para sa kalayaan. Hindi lang ang mga sundalo sa World War II, kundi lahat ang mga katipunero, ang mga sundalo sa Korean War, sa Vietnam War, sa Mindanao, sa lahat ng mga digmaang kinipagan ng mga Pilipino. "Kami ay mga bayani ng Pilipinas," sabi nila ng sabay-sabay, "at hindi namin papayagan na gamitin ang aming mga kamatayan para sa masama." Nakita ko sa mga mata ng demon ang takot. Unang beses kong nakita siyang natatakot. "Hindi kayo makakagawa ng anuman sa akin," sabi niya. "Ako ay eternal. Ako ay laging mananatili habang may mga digmaan sa mundo." "Totoo," sabi ng mga bayani. "Pero hindi ka na makakuha ng mga kaluluwa namin. Hindi ka na makakagamit ng mga kamatayan namin para sa sarili mong kapangyarihan." Biglang bumuo ang mga bayani ng isang malaking pader ng liwanag sa paligid ng demon. Hindi para patayin siya, kundi para kulungin siya. "Manatili ka sa kulungan na ito," sabi nila. "Habang may mga tao na naaalala ang mga sacrifice namin, ikaw ay mananatiling nakakulong." Nakita ko ang demon na sumusubok na lumabas sa kulungan, pero hindi niya magawa. Ang liwanag ng mga bayani ay mas malakas kaysa sa kadiliman niya. "Hindi pa ito tapos, Gabriel Reyes!" sigaw niya. "Babalikan kita, babalikan ko ang lahat ng mga pamilya ng mga sundalo." Pero ang mga bayani ay hindi siya pinansin. Tumingin sila sa akin. "Gabriel," sabi ng isang katipunero, "ang responsibilidad mo ngayon ay siguruhin na hindi makalimutan ang mga sacrifice namin. Gumawa ka ng mga kwento tungkol sa amin," sabi ng isang sundalo sa Korean War, "para hindi kami makalimutan ng mga susunod na henerasyon. At higit sa lahat," sabi ng sergeant na nakausap ko, "ipakita mo sa mundo na ang mga namatay sa digmaan ay hindi mga numero lang. Kami ay mga tao na may mga pamilya, mga pangarap, mga minamahal." Tumango ako. "Gagawin ko." "Salamat, Gabriel," sabi ng lahat ng mga bayani. "Salamat sa pagbibigay sa amin ng kapayapaan." At isa-isa naglaho ang lahat ng mga bayani, hindi sa madilim na paraan kundi sa masayang paraan. Parang mga bituin na tumaas sa kalangitan, nagbibigay ng liwanag sa mga tao sa lupa. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng kagubatan, hawak pa rin ang medalya. Pero ngayon hindi na mabigat ang medalya. Magaan na siya at may init na galing sa loob niya. Nagsimula akong maglakad pabalik sa civilization. Pero ngayon hindi na ako takot.
Alam ko na ang ama ko ay nasa mabuting lugar na. Alam ko na ang mga kasamahan niya ay nakakahinga na ng maluwag. At alam ko na ang responsibilidad ko sa mundo. 3 buwan matapos ang karanasan ko sa Bataan, natapos ko ang documentary na Marcha ng Mga Kaluluwa, The Untold Stories of the Bataan Death March. Hindi ito ordinary na documentary. Kasama dito ang mga testimonya ng mga survivor na nakausap ko, ang mga historical facts na nakuha ko, at ang mga personal na kwento ng mga pamilya ng mga namatay sa Death March. Pero ang pinakamahalagang parte ng documentary ay ang message na nakuha ko sa journey ko. Ang mga namatay sa digmaan ay hindi mga numero lang sa kasaysayan. Sila ay mga tao na may mga pamilya, mga pangarap, mga minamahal, at dapat nating alalahanin sila hindi bilang mga tragedya, kundi bilang mga bayani na nag-sacrifice para sa aming kalayaan. Nang i-premiere ko ang documentary sa isang malaking theater sa Makati, nandoon ang maraming pamilya ng mga Wiigas veterans. Nakita ko sa mga mata nila ang pasasalamat hindi lang dahil sa documentary, kundi dahil sa pagbibigay ng dignidad sa mga namatay na kamag-anak nila. Pagkatapos ng screening, lumapit sa akin ang isang matandang babae. "Iho," sabi niya, "ang tatay ko ay isa sa mga namatay sa Death March. Mula noong namatay siya, hindi ako nakakahinga ng maluwag. Lagi kong iniisip na namatay siya ng walang meaning. Pero ngayong napanood ko ang documentary mo, naintindihan ko na ang sacrifice niya. Hindi siya namatay ng walang dahilan. Namatay siya para sa kalayaan nating lahat." Nakita ko sa mga mata niya ang relief. Ang matagal na guilt at lungkot na dala niya, nagiging pride na sa tatay niya. "Salamat, Iho," sabi niya. "Salamat sa pagbibigay ng meaning sa kamatayan ng tatay ko." At nang gabing iyon, nang umuwi ako sa bahay na iniwan ng ama ko, nagupo ako sa kanyang lumang silya, sa tabi ng mesa kung saan niya ginagawa ang mga letters niya noon. Dinala ko ang cassette tape na iniwan niya sa akin. Ngayon, hindi na ako takot na pakinggan ito. Alam ko na ang buong katotohanan. Pinaplay ko ang tape. Ngayon, malinaw na ang boses ng ama ko. Walang mga static, walang mga mysterious na tinig. Ang sarili niyang boses lang, nagkukwento ng kanyang karanasan sa digmaan. "Gabriel, anak," sabi niya sa tape, "kung naririnig mo ito, ibig sabihin na handa ka nang malaman ang totoo tungkol sa digmaan. Hindi ako perfect na sundalo, maraming beses akong natatakot. Maraming beses akong nag-doubt kung tama ba ang ginagawa ko. Pero ang isang bagay na hindi ko in-doubt, ang pagmamahal ko sa bayan at ang pagmamahal ko sa mga kasamahan ko. Ang Death March ay hindi lang physical na journey, Gabriel. Ito ay spiritual na journey din. Ito ay pagsubok kung gaano kakatatag ang kaluluwa mo sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok. Ang mga namatay sa marcha na iyon ay hindi mga biktima, anak. Sila ay mga bayani na nagtiwala sa kanilang mga kasamahan hanggang sa huling hininga nila. Sila ay mga bayani na hindi nag-give up kahit na wala ng pag-asa. At ikaw, Gabriel, inherited mo ang dugo ng mga bayaning iyon. Hindi ka lang anak ng isang sundalo, ikaw ay anak ng isang bayan na puno ng mga bayani. Kaya ang request ko sa iyo, huwag mong kalimutan ang mga sacrifice namin. Gumawa ka ng mga kwento tungkol sa amin. Ipakita mo sa mundo na ang mga Pilipino ay handang magbuwis ng buhay para sa kalayaan. At higit sa lahat, maging bayani ka rin sa sarili mong paraan. Hindi kailangan mo ng digmaan para maging bayani. Kailangan mo lang ng puso na handang magbuwis para sa kapwa. Mahal kita, anak. Proud ako sa iyo. At alam kong gagawin mo ang tama. Tumapos ang tape pero ngayon hindi na ako malungkot. Masaya ako
Proud ako sa ama ko at alam kong ginawa ko ang tamang desisyon sa pagsunod sa journey na iniwan niya sa akin. Kinabukasan, pumunta ako sa libingan ng mga bayani. Dinalhan ko ang medalya ng ama ko, hindi para iwan doon kundi para ipakita sa kanya na naintindihan ko na ang meaning ng sacrifice niya. Sa harap ng puntod niya nagsalita ako. Dad, natapos ko na ang marcha. Hindi lang ang physical na marcha sa Bataan kundi ang spiritual na marcha din. Naintindihan ko na ang meaning ng pagiging bayani. At salamat Dad, salamat sa pagbibigay sa akin ng opportunity na makilala ang mga tunay na bayani ng bayan natin. Promise ko sa iyo, hindi ko kakalimutan ang mga sacrifice ninyo at ipapasa ko ang mga kwento ninyo sa mga susunod na henerasyon. Nang umuwi ako sa bahay na gabi, may nakita akong letter sa mailbox. Walang return address pero alam ko kung sino ang nagpadala. Binuksan ko ang letter, isang simple na note lang. Salamat Gabriel, nakakahinga na kami ng maluwag, ang mga kaluluwa ng Bataan. At sa baba ng note may nakasulat na, ang mga bayani ay hindi namatay. Sila ay naging bituin na nagbibigay ng liwanag sa mga tao sa lupa. Nang gabing iyon, lumabas ako sa bakuran ng bahay tumingin sa kalangitan. Nakita ko ang libu-libong bituin na nagsishining sa madilim na gabi. At alam ko na ang bawat bituin na iyon ay kumakatawan sa isang bayani na nagsacrifice para sa kalayaan ng bayan natin. Nang gabing yun din, nagdesisyon ako na magpatuloy sa paggawa ng mga dokumentaryo tungkol sa mga forgotten heroes ng Pilipinas. Hindi lang ang mga sundalo sa World War II, kundi lahat ng mga Pilipinong nagsacrifice para sa bayan, ang mga guro, ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang mga ordinaryong tao na gumawa ng extraordinary na mga bagay. Kasi ang natutunan ko sa journey ko, ang pagiging bayani ay hindi limitado sa mga taong may ranggo o may mga medal. Ang pagiging bayani ay nasa puso ng bawat Pilipino na handyang magbuwis para sa kapwa. At ang mga kwentong iyon ay dapat na marinig ng buong mundo. Isang taon matapos ang premiere ng Marcha ng Mga Kaluluwa, naging viral ang documentary sa social media. Nakakuha ito ng international recognition at naging parte ng curriculum sa mga schools sa buong Pilipinas. Pero ang pinakamahalagang achievement para sa akin ay ang mga email na natatanggap ko mula sa mga kabataan. Sir Gabriel, napanood ko ang documentary ninyo. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit importante ang history. Gusto ko ring maging bayani tulad ng mga sundalo sa Bataan. Sir, inspired ako sa ginawa ninyo. Gusto ko ring mag-documentary tungkol sa mga bayani sa aming lugar. Salamat Sir Gabriel sa pagpapaalala sa amin na ang mga namatay sa digmaan ay hindi mga numero lang. Sila ay mga tao na may mga pamilya, mga pangarap, mga minamahal. Ang mga email na iyon ay nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy sa paggawa ng mga kwento tungkol sa mga bayani ng bayan natin. At ngayon habang nagsusulat ako ng bagong documentary tungkol sa mga bayani ng martial law, naalala ko ang mga salita ng ama ko sa cassette tape. Maging bayani ka rin sa sarili mong paraan. Hindi ko kailangan ng digmaan para maging bayani. Kailangan ko lang ng puso na handyang magbuwis para sa kapwa. At sa pamamagitan ng paggawa ng mga kwento tungkol sa mga bayani ng bayan natin, nagiging parte ako ng kanilang legacy. Ang mga bayani ay hindi namatay. Sila ay naging bituin na nagbibigay ng liwanag sa mga tao sa lupa. At sa bawat kwentong ginagawa ko, sa bawat documentary na nirelease ko, sa bawat kabataang na-inspire ko, patuloy kong pinapanatili ang liwanag ng mga bituing iyon. Kasi ang pagiging bayani ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Ang pagiging bayani ay nagsisimula sa pagkilala sa mga bayani na nauna sa atin.
At ang responsibilidad ng bawat Pilipino ay siguruhin na ang liwanag ng mga bayaning iyon ay hindi kailanman matutunaw. Dahil ang mga namatay para sa kalayaan ay hindi mga numero lang sa kasaysayan. Sila ay mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa mga tao sa lupa. At ang liwanag na iyon ay dapat na maging gabay natin sa paggawa ng isang mas mabuting mundo para sa mga susunod na henerasyon. Hindi lahat ng martsa ay patungo sa kalayaan, ng iba sa impyerno, pero ang mga nakabalik sa liwanag ay nagiging mga bituin na nagbibigay ng gabay sa mga nawawala sa kadiliman.